Madalas, puro ipon lang ang nasa isip natin pag pinag-uusapan ang retirement, di ba? Pero paano kung yung mismong ipon mo, yun pa ang maging dahilan ng matinding takot mo? Welcome sa paghimay natin ngayon sa isang nakakagulat na 10-point guide. Pag-uusapan natin yung mga dapat mong bilhin at gawin bago ka pa tuluyang mag-retire. Ang pinakapuso talaga ng kwentong ito nasa isang kakaibang psychological phenomenon. Kapag tumigil na ang sweldo, biglang nag-iiba ang utak ng tao. Isipin mo yon. Buong buhay tayong nagtrabaho para kumita. Natin sa 5 bahagi. Una, ang takot gumastos. Pangalawa, unahin ang katawan. Pangatlo, paghanda ng bahay. Pang-4, invest sa kaligayahan. At pang-5, ang tunay na yaman. Umpisahan natin sa unang bahagi, ang takot gumastos. Tignan nyo yung malaking shift sa pag-iisip natin. Habang may trabaho ka, bata ka pa, madaling tiisin yung sakit ng katawan. Bakit? Kasi may HMO at tuloy-tuloy ang sweldo. Pero once na mag-retire ka na, fixed income na lang at imbes na alagaan mo yung humihinang katawan, ipinagpapaliban mo to. Kasi biglang naging banta sa survival mo ang bawat pisong lalabas sa bulsa mo. Tinatawag natin itong retirement spending paralysis. Mga dating OFW, mga supervisor o teachers, grabe yung ipon nila pero miserable yung buhay. Bakit kaya? Kasi kinain na sila ng yung anxiety na paano kung magkasakit ako bukas o paano kung maubos to. Ang ending, hindi nila nagagamit yung pera nila para sa sarili nilang ginawa. Punta tayo sa pangalawang bahagi. Unahin ang iyong katawan. Sinasabi sa source natin na kailangan mo nang gawin yung mga pisikal na investments habang may sweldo ka pa. At sagot pa ng kumpanya yung HMO mo. Ipaayos mo na agad yung problema sa ngipin, magpa-check up at paggamot ng tuhod, bumili ng bagong salamin, mag-invest sa dekalidad na kutson, o kaya kumura ng hearing aid kung kailangan. Gawin mo na to ngayon. Huwag mo nang hintaying mawalan ka ng sweldo kasi habang tumatanda tayo, mas kailangan natin ng komportableng pamumuhay. Para mas maintindihan natin, isipin nyo 30 years naging seaman. Ang laki ng ipon, may mga paupahan pa. Pero alam nyo kung anong kinakain araw-araw? Puro lugaw, saging at sabaw na lang. Dahil nang hinayang siyang gumastos sa dentista nung nag-retire na siya. May pambayad naman siya sa mga mamahaling restaurant pero hindi niya ma-enjoy dahil inunahan siya ng takot na ipaayos ang sarili niyang ngipin. Parang ganito rin kay Aling Mercy. Isa siyang retired na teacher na gabi-gabing hindi makatulog kasi sobrang sakit ng likod. Anong dahilan? Nangihinayang siyang palitan yung luma at lubog niyang kutson. Para sa kanya, luho daw yun. Pero yun ang gusto nating baguhin Ang maayos na tulog at komportableng higaan, lalo na para sa isang senior citizen, hindi po yan luho. Usapin yan ng dignidad at kalidad ng buhay. Dito na tayo papasok sa pangatlong bahagi, paghahanda ng iyong bahay. Yung pag-aayos ng bahay o senior proofing, hindi lang yan para magmukhang bago yung bahay. Para yan sa peace of mind mo. Kumpunihin mo na yung tumutulong bubong at sirang inidoro. Maglagay ng handrails at grab bars sa banyo. Ayusin ang ilaw sa hagdan. Kung plano mo man lumipat sa final retirement home mo, gawin mo na ngayon pa lang. Habang bata pa tayo at nagtatrabaho, kaya pa nating tiisin yung mga sira-sira sa bahay kasi laging nasa labas Pero pag retired ka na, 24 hours ka na dyan, kaya dapat komportable ka. Tingnan nyo yung timeline na to. Year 1 hanggang 20, nagtatrabaho bilang OFW sa Dubai. Madali pa sanang makakuha ng proof of income at ma-approve sa loan. Pero hinintay pa nilang mag-year 21 kung kailan umuwi at nag-retire na siya bago mag-apply ng housing loan. Ang resulta, grabe yung friksyon at pahirapan sa bangko. Hahanapan ka ng sangkatutak na requirements kasi nga wala na yung regular na sweldo mo. Delikado rin yung sobrang pagtitipid sa bahay. Sa kagustuhang makatipid sa pensyon, tiniis nilang mag-asawa yung bahay nila sa Bulacan na parang oven sa init at manipis ang bubong. Tapos, anong nangyari? May dumaang bagyo, tinanggay yung bubong nila. Sa huli, napilitan din silang gumastos at mas malaki pang inilabas nilang pera dahil naging emergency repair na siya. Kaya napaka-crucial talaga na maaga tayong maghanda para sa kaligtasan natin. Napakalakas at maliksing babae nito pero dahil nadulas siya sa banyo sa loob lang ng 1 segundo, nagbago ang buong buhay niya. Nagkaroon siya ng permanent mobility issues. Isipin nyo, naiwasan sana to kung nagkabit lang sila ng simpleng grab bar sa banyo. Dumako naman tayo sa pang-4 na bahagi, mag-invest sa kaligayahan.
boredom o pagkabagot bilang isang silent killer ng mga retireds. Kasi kapag wala ka ng ginagawa, nawawalan ka ng layunin o purpose sa araw-araw at mabilis babagsak yung mental well-being mo. Ang tao kasi hindi pwedeng nabubuhay para lang magpahinga buong maghapon. Kailangan natin ng dahilan para bumangon tuwing umaga. Para labanan yung boredom na yan, mag-invest ka sa mga gamit na magbibigay sa iyo ng kalayaan at kaligayahan. Bumili ng maaasahan at fully paid na sasakyan tulad ng Toyota Revo halimbawa. Bumili ng maayos na kagamitan para sa mga hobbies mo, mapag-gardening man yan, music o pagluluto. At isa pang mahalagang payo, lunukin ang pride at magbayad para sa tulong pisikal tulad ng handyman o tagalinis. Kung hindi, baka matulad tayo kay Mang Celso. Napakahilig niyang mag-garden pero dahil sa sobrang pagtitipid, bumili siya ng mumurahin at sirang gamit. Anong nangyari kalaunan? Nawalan siya ng gana sa mismong hobby niya. Inubos niya yung retirement niya sa kakatunganga lang sa harap ng TV. Nakakapanghinayang, 'di ba? Na-drain yung energy niya dahil lang tinipid niya yung kaligayahan niya. Isa pa tong kwento ni Mang Felix na ayaw talagang magbayad ng handyman. Siya na daw ang maglilinis ng bubong para makatipid. Nahulog ba naman sa hagdan? Imbes na maliit na service fee lang sana yung binayaran niya, nauwi siya sa pagbabayad ng malaking hospital bills. Ang laking lesson nito sa atin, ang pagtanggap at pagbabayad ng tulong kapag matanda na tayo ay hindi kahinaan, karunungan yan. At ngayon, nandito na tayo sa panlimang bahagi, ang climax ng paghihimay natin, ang tunay na yaman. May isang matinding babala dito sa kwento tungkol sa Baguio Dream. May mag-asawa na taon-taong inididelay yung pangarap nilang bakasyon sa Baguio para lang makatipid. Laging next year na lang. Hanggang sa isang araw, na-stroke yung asawang lalaki. Naging imposible na tuloy matupad yung pangarap nila. Ang sakit nun, di ba? Ipapaalala lang nito sa atin na sa retirement, hindi oras ang mauubos sa'yo, kundi ang pisikal na lakas mo. Ang totoong yaman, alaala pala. Sa huli, hindi bahay, hindi sasakyan, at lalong hindi yung zero sa bank account mo ang pinakamahalaga. Ang ultimate investment na magagawa mo sa buhay ay ang paggastos para sa mga taong mahal mo. Mga family trips, kain sa labas, yung mga alaalang bubuin ninyo. Dahil daw sa sobrang pag-overtime niya noon, lagi niyang nasasabihan ng next time yung anak niya. Ngayon, daladala niya yung panghabang buhay na pagsisisi sa mga napalampas na hapon at mga alaalang hindi nila nabuo. Kahit gaano pa karami yung naipon mo sa pagre-retire, walang pera ang pwedeng bumili pabalik sa panahong lumipas na. Kaya bago tayo matapos, gusto kitang iwanan sa tanong na ito. Handa ka na bang gamitin yung mga pinaghirapan mo para mabuhay ng buo? O tatanda kang isang mayamang retiree nga sa papel pero takot namang gumastos at mag-enjoy? Gamitin mo ang pera mo habang may lakas ka pa. Kasi sa dulo ng lahat, alaala na lang ang itatabi natin.